Good morning mga kasidling. Ito, kagagaling lang natin sa mahabang break, no. Pinasyal muna natin yung mga parents natin. Yung magulang, nanay ni Andy, kapatid, at saka yung nanay ko. So, kaya medyo naging busy tayo sa mga nakarang araw. And, ayan, samahan nyo ko, bisitahin natin yung ating mga pula, mga kasidling. Kamusta po ba yung Pasko nyo? Sama tayo simula. Okay, pag pala magkakapi po muna tayo. Samahan nyo ako mga kasidling, pasyalan natin yung atin pong experiment. So ito ay pang 7 days simula nung ginawa natin yung experiment natin. And ito ang resulta. Yan. So compare natin ha. After 7 days ay nag-refill kami ng ng abono. And nagbigay ako ng instruction habang nasa bakasyon tayo. Nagbigay ako ng instruction kay Mark na i-refill niya yung abono. Mamaya itatanong ko sa kanya kung ano yung abono yung ni-refill niya dito. So kailangan magiging isang challenge lang talaga nito mga kasidling. Kailangan pantay yung niya, yung pinaka platform patungan no ng atin pong punla para even yung distribution ng ng liquid. Ayan. So, eto ko, let's make a comparison mga kasidling ha. Ito po yung ginawa nating experiment. At ito po yung kanyang pinanggalingan. Ito. To be exact, ito. Ito yung kanyang mga kapatid. So, kung yung usual, hey. Okay, mag-away. Uno dyan. Kung usual lang na yung common na ginagawa natin, ito siya. Ayan yung mga seedlings niya. Ayan. And ito na yung atin pong ginawang experiment. Marami rin challenge tong ganitong ganitong procedure o ganitong magiging sistema. So, yun na nga kailangan una even yung distribution ng tubig o ng abono. So, lagay muna natin dito ating kape baka matapon, sayang. So hahanap tayo ng area ngayon na pantay, or later gagawa natin ng yan ng paraan na magpapantay ang na yan. So eto na comparison. Ayan, kitang kita naman no, kitang kita yung pagkakaiba mga kasidling. So ito na yung so far mga ganito yung mga pinakamalaki dyan sa kapag common o ordinary nating procedure. And then ito na yung pinakamalaki kapag dito sa bottom watering na tinatawag. Ayan. So ayan. And compare dito. So ayan. Ganyan yung difference nya. And sa roots naman, okay, mas makapal yung roots nito. Or let's check natin sa ibang angulo. So ito yung root system niya, okay naman, makapal naman. Ayan. So roots I think okay naman din. So baba natin yan. Ito yung root system ng ng bottom watering or babad no, soak natin. So goods naman yung kanyang roots. Maghanap pa tayo ng iba. Tingnan natin to sa medyo maliit. Okay naman. Siguro dahil basa lang kaya hindi masyado nakikita yung kapal ng ugat. Pero so far okay naman yung roots. Hindi naman siya mukhang nalunod. And ito yung roots ng mas maganda pa kayong roots ng isa yung naibabad. Nasa na ba yan? Ay putik. Hanap ko na yung iba. O, ito. So, ayan. Mukhang mas makapal lang yung roots nito na nandito. Yung hindi nakababad. Ayan siya, yung root system nila. Hindi. May mga area na ito makapal. May mga ibang area. So, I think sa roots walang problema. Wala kang masyadong makikitang difference. Then, ito yung isa na nakababad siya ng walang grid. Grid ba tawag doon mga kasidling?
Kasi ito, yan, meron siyang ganyan, no. So, hindi siya totally nakadiin lahat sa, naka-flat itong ilalim doon sa lagayan. Ito kasi ay wala. So, yan siya. And, for comparison purpose, mukhang magkapareho naman sila. Ang totoo nga, ayan, mas malalaki pa nga yung iba na nandun. So, check natin yung ilalim. Ito yung wino-worry ko, na lulusot yung ugat. Dahil nga nagsiswimming siya dyan, or nakababad siya dyan. So, ayan yung ilalim niya. So, may konting mga lumusot na ugat. Wala naman yung iba. Konti lang. At dito, sa na hindi nakalapat, sa nakalapat, so, ganun din. May mga konti. Ayan. So, yun yung problema natin yan. Pero, hindi naman siguro ganun ka, no? And malalaman natin yan, no, pagdating sa hardening. Yung pinoproblema ng asawa ko, hardening. Pero I think madali lang solusyonan yung hardening. So hindi mo lang siya masyadong lalagyan ng patubig, or most probably gagawin mo sa kanya is lagi lang siya halos naka-drain, or puro konting-konti lang. So tignan naman natin yung ilalim nito, mga kasidling. Ayan, wala namang nakalusot na ugat. So okay yan. Let's try sa other. So, ito wala rin. Meron din. Ayan, may mga lumulusot din. So, ayan. Ito, ayan. Nakikita niyo po ito. Ayan, may mga lumulusot din. So, I think pareho lang. Mas mabilis na lang talagang lumaki to. So, antayin natin to hanggang sa hanggang sa lumaki yung sa tamang size na pwede siyang tanim. And then, experiment natin sa field naman kung ano naman yung kanyang performance na papatanim natin sa isang marunong. Pero so far so good, no? And siguro kapag naging successful itong experiment natin, mag-experiment tayo ng bigger batch. So, ayan. Goods na good siya sa akin so far. Ayan po. Wait na lang natin until nga dun sa tamang edad ng pang tanim. So, ayan. Baba tayo, kamasahin natin yung ating greenhouse na ginagawa nila. So, may mga sili na tayo dito. Ito naman ay waiting lang yung customer natin. Dadagdag ko lang pala mga kasidling. Itong experiment na ginawa natin ay sa kamatis lang, no. So, bago tayo dyan, gagawin din muna natin ito sa sili at talong, kung ano naman yung magiging resulta. So, kailangan natin bumili ng mga extra ganito. Pero, ang hirap, sinusubukan kong makahanap po ng ganitong lagayan na size ng tray natin. Yung swaswak siya. Ito sana, konting-konti na lang konting-konti na lang to. I think, 30 by 60 din to. Yung problem lang is kasama yung pinaka-rim niya. Kaya nagputol pa tayo ng dalawa. Pero kung tutusin mo, kasya pa rito yung isa. Konting-konti na lang sana to mga kasidling. And, mas maganda sana kung dalawahang tray yung pwede nating ilagay. Tapos, dapat may konting allowance para dun sa pasukan ng tubig. Hindi mo siya kailangan iangat-angat. At madali mo rin mamonitor kung gaano na yung level ng tubig niya. So, ayan. Bili pa tayo ng ganito. Then, experiment. Or, let's find yung mga bigger sizes. Or mas mahaba. Tapos, experiment tayo sa talong and sili. Pero in fairness napaka-significant nung no difference nila. Ayan, pasyalan natin yung ating ibang pula. Ito ay nagwe-wait na lang po yung customer natin. Puro kamatis pa rin tayo. So ito yung punlaan natin ngayon. May mga malalaki na. Teka nga po. Oh my God, puro kamatis. Dako, wag lang bababa yung presyo ng kamatis, otherwise magdedelikado to. Alam niyo naman yung farmer, pag bumagsak yung presyo, hindi nawawalan sila ng gana. So, talong pala ito. Okay lang, wala tayong stock na talong. Waiting din sa paglaki. And ito yung sili nating sili. Ito, na rin to. Hardening na to. I-harden na natin to mga seedling. Tapos, shoutout sa sister ko sa Nueva Ecija na tumawag sa akin kayo na umaga. Tumawa po daw po siya ng 1.5 million tumataginting sa kanyang talong. Grabe, no?
Ang ginawa niya, 2 years niyang alaga, pruning lang siya ng pruning. Pero ngayon papalitan na raw niya. Ito, naging kuha siya siling talbusin. So, ito na yung siling talbusin natin. Meron ulit tayo. Ayan. So far so good naman yung greenhouse natin kahit iniwan natin siya ng mga almost 3 days. Baba tayo. Wow, ang ganda ng init. So, ano yan, goods na goods yan para sa ating mga pula. Ayan, last greenhouse na gawa. Uy, marami-rami tayong talong. Waiting na lang din to. May mga customer naman tayo dito sa talong natin. So, wala naman tayong problema dyan. And so far, wala tayong malaking problema sa greenhouse kasi good size pa naman. Though, medyo nabawasan yung mga inquiries ngayon dahil nga siguro sa season. Dahil sa holiday season. Ito ay may-ari na rin. What's this? Let me see. Magica. I think mga kasidling, naniniwala ko ang ganda nito dun sa yung ginagawa natin experiment. Itong Magica na to. Naniniwala talaga ako. And puro Magica, hotpot. Okay na rin to, pambenta na. Okay na to. Ano na lang, hardening na lang konti. Kahit mga 3 days or mga 5 days or sabihin natin 1 week, goods na. So yan, and so far good sa akin yung greenhouse. Wala masyadong infestation, walang fungus, good quality. Wow ha, binati ko na yung sarili kong gawa. And eto na yung ating finaling check. Kamusta ang kanilang natapos sa greenhouse? Tadan! Ano bang nangyari nila? So, hindi pumasok si Jason na ilang araw kaya hindi pa kompleto yung lamesa natin. And yung problem natin, so wait nga, sabihin ko nga po. Problem natin mga kasiding na sira yung phone natin dati and nawala yung contact natin dito sa Salasala. Nahihirapan akong hanapin siya. Wala rin naman siyang Facebook. So, isipon-sipon pa ako. Ang ganda ng nabili ko sing-sing sa Baguio. Tingnan niyo po, puzzle ring. Noong college ako, may puzzle ring ako. And siya lang yung tanging alahas ko na ginagamit. And may earrings din na silver din. So, nabili ko yun sa may e-buy silver sa Tutuban. Tapos, ngayon na, lagi ako naghahanap ng ng ganong klaseng design. Wala talagang mahanap-hanap. Kahit sa gold, wala akong mahanap. So, nung isang araw nga nagbagyo. And, sobrang happy ko doon sa may Mines View Park. Ay, may isang doon, tindahan ng silver pilak. Hinahanap ko si e-buys. Pero, siya out of way. And sakto naman na, actually before ko hinanap si eBay, nakabili na ako. Sa ako lang naalala. Kasi sa eBay, silverware ko nabili to, yung dati kong sing-sing nung college ako. And dun nga, pagpunta nga namin na nakita ko may bentahan ng may tindahan ng silver. Ang pangalan po ng tindahan ay Pilak. So, nandoon siya sa mga pasalubong area, doon sa malapit sa Mines View. And sakto mga kasidling, nakakita ako at meron tayong size. Ang dami niyang sizes na na available. Wait lang po Huwag lang matutumba tong kape ko. Ayoko sana mag-bend, ang sakit ng likod ko. So, pakita ko na lang sa inyo. So, ganyan siya. Yung nabili ko dati is plain lang. Ang laki na kamay ko, layo ko na lang. So, nabili ko dati is plain lang. So, hindi ko na rin maalala kung magkano yung price nun. Siguro mga 500, ganyan, 300. And shock na shock ako sa presyo ng silver ngayon. Ganyan lang ha. Alam niyo kung magkano siya. 3,100 petot. So yung dati plain lang siya. Ngayon may ganyan siya. May blue may turquoise na colored na kung ano yan. Hindi ko alam kung anong stone to. Pero okay na sa akin yan. Kasi meron din ako isang silver na ring dati na ganyan naman din yung kanyang design, kulay blue rin. Pero iba yung pagka-blue ng ginagamit ng e-buys. Iba yung lapit naman, sira-sira yung ngipin ko. Iba yung ginagamit ng na blue ng e-buy. So, mas bet ko yun. Kaso mo,
ito yung available and baka mawala na rin ako ng chance na makabili. Kasi nga syempre, nagtutour lang tayo, hindi naman natin ating yung sasakyan. Kaya, sinamantala ko. So, bumili na ako. Kahit medyo mahal siya, 3,900. And then, tinero ako ng hikaw na ganyan. Bet na bet ko. So, para lang ako bumalik sa sa pagka, naalala ko yung high school ako. Ito tagal kong suot. So, kahit mahal, bili na kasi, yung 3,100 naman kasi mauubos din yun eh. Sure ako mauubos yan. Pero at least nabili ko yung bagay na gusto ko, diba? Okay, paubos na yung kape ko. Isa-isahin na natin yung mga ginagawa nila sa greenhouse. O, interview natin si Andy kung ano yung mga natapos niya ngayon. Boss, nung umalis ako, nag-greenhouse ba kayo, Andy? Tinapos ba ito? Ano yung natapos mo, Andy? Yung last na yan. Nagkakabit kayo ng Lagayan ang wiggle wire? tapos na yung lagay ng wiggle wire. Tapos na. Ano lang sa lamesa. Lamesa. So kaya pala tayo walang tao kasi may mga lagnat yung mga bata, mga tauhan natin. Pare-paro sila may lagnat. Sinusipon lagnat. Which is uso. Maggagawa kayo lamesa ngayon, Han? Poste ng lamesa. Yan. Sila yung gagawa ng lamesa. So, okay na yun sa taas, boss? Okay na yun sa taas. And okay na, kompleto na yung taas. Kompleto na rin po yung atin pong alulod. Ang kulang na lang dyan ay ano ang kulang? Epoxy. Epoxy na lang yung kulang. So, kailangan malagay yan. Kasi minsan yun yung naiiwan. Tapos dumarating yung tagulan. Tumutulo. Na-damage yung pula natin. Ano yung ibang solusyon dito? Kailangan ba talaga nakatox ng ganyan? O baka po may ibang way ng pagdikit ng mga Isip ko kung may ibang way na pagdikit ng mga piso. And okay, kompleto. Wiggle wire sa taas. Kompleto. Kompleto na yung ating alulod. Lamesa na lang. So gagawin nila ngayon. Interviewin ko yung mga boss ko dito. Lamesa and then pwede. Bonus daw. Lamesa sa bonus na yung kulang. Boss, bonus daw, boss. Teka, hingila ako ng budget sa boss ko. Yung ano ba yan? Ito yung mga boss ko, pumasok sila uli. Pumasok sila nung nakaraan 2 days, tapos nawala dahil nagpalay na naman. So, gagawa na naman sila ng another butas. Dalawang pa yata ikakabit niya. Tanungin ko nga. So, isang greenhouse pa daw mga kasidling. And then, magpapanibagong building na uli siya. 5 lang. Kasi dahil medyo mataas na, ganyan. At saka mahaba-haba na rin eh. Ang ganda ng weather, kahit mainit, naman, malamig yung hangin. Yan lamig. Lalong lumala yung sipon ko sa Baguio. May masakit ba yung anak? May sakit ba yung anak mo? Ano? Ano kaipin? Hangin. Parang sa anak ko, may pantal-pantal din. Parang bungang araw. Ay, ganun din si Rina, may. Nilalagnat.
Problema natin yung salasala natin, hindi ko makontak. Nawala yung kontak ko dun sa salasala. Kailangan ko ipagawa yung isang cellphone ko para nang mahanap ko yung kontak ko sa ano. Anyway, hanapin ko nga yung cellphone ko luma. Kung pwede pang ipagawa. Ayan. Yung problem ko lang, kalimutan ko yung password ko dun. Sayang din yan. Ano lang naman yun, screen lang naman yung kailangan ko ipagawa doon. Sayang yung ano natin, no? Yung sampalok. Pero, kailangan niya na mamaalam. Ano daw? Anong sinasabi niya? Kailangan pa rin hukain dapat. Konti. Ang ganda ng ano, oh. Parang gandang ipang ano niya na. Ganing. Oo, kailangan pala pagpapaganyan ako. Pino. So last na to. Order na tayo ng bakal mga kasidling. Dito tayo sa last greenhouse nating sira-sira. Naglatag tayo dito kasi nga wala tayong space. And puro kamatis, I think meron yun 1, 2, maybe ang 400 na kamatis. So, sa tingin ko, kota na tayo sa kamatis. Madilaw. Yung tingin ko madilaw yung punla. Big sabihin nito, medyo kulang na sa abono to. Ito lang yung problema ko. Ayan, hindi masyadong nadiligan yung gilid. So, ulitin na lang natin to. Yung kahit yung gilid-gilid lang yung maging assignment natin o trabaho natin. So, kota na nga tayo. Stop na tayo muna sa ano. Kasi, stop na ba? I'm not sure, no. Kung alam ko, bandang first week ng Feb, meron pa yan eh. May mga nagtatanim pa ng ano, kamatis. Huwag lang talaga babagsak yung presyo mga kasidling. And, ayan. Tapos na yung pag-ikot natin sa greenhouse. Ang ganda ng bundok. Napakaswerte ko po na dito ako sa lugar na to. Kasi everyday, yun yung tanawin mo. And, ayan. So, and so far, okay naman tayo sa mga tauhan natin. Yung natira is super good. Good na sa akin. Ganda, di ba? Mga kasidling, yun lang po muna i-share ko sa inyo ngayon. Araw na to, yung kung update sa ginawa nating experiment at dun kung update sa ating greenhouse. And hopefully, mabigyan ko po kayo na mas kompletong details dun sa ginagawa natin greenhouse kasi ang dami nagtatanong, especially sa Facebook din, kung ano, yung details ng ano, yung mas detalyadong information doon sa greenhouse natin. And hanggang sa muli mga kasidling, salamat po and Happy New Year!